Kabanata 2636. Ang babaeng nakagawa ng kamatayan. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa pintuan ng restaurant. Gwapo at gwapo ang lalaki pero baka sa mga mata nito ang pagod. Ang kabayanihan ng hitsura ng babae at maisla na mga tampok ng mukha ay bihirang mga dilag na napakakapansin-pansin. Malakas man ang genes ng royal family, hindi naman masamang tingnan ang mga babaeng naroroon, pero hindi nila maiwasang tumingin pa sa babaeng naka-white knitted sweater. Magsasalita pa sana si Stephanie kay Love-ina, ngunit nang makita niya ang eksenang ito, nagbago ang kanyang sinabi. Sarah, sino itong babaeng dinala mo? Sarah hinagkunwaring relaxed at ngumiti. Kaibigan ko ito, Xiaobei. Ngumiti at tumango ang opisyal ng militar, at pagkatapos ay nagsabi, mahal na Stephanie, isang karangalan na makilala ka. Hindi inaasahan ni Victoria na hindi niya hinintay si Surui, ngunit hinintay muna niya ang military division. Sa oras na ito, medyo kumalma ang bahagyang naguguluhan na mood. Pagkatapos ng lahat, sa maraming mga kaso, ang mga tagapayo ng militar ay maaaring magbigay ng higit na pakiramdam ng seguridad kaysa sa Surui. Umaasa sa kanyang IQ, tiyak na malulutas niya ang isang dilema na katulad ng ngayon. Ipinakilala ni Sala ang lahat sa eksena sa strategist. Ang pagganap ng strategist ay down to earth, at tila mainit ang simoy ng tagsibol. Ito si Victoria, ang pinuno ng aming pangkat ng industriya ng militar. Ipinakilala ni Sala si Victoria sa oras na ito. Actually, alam na niya ito sa mga oras na ito. Magkakilala ang strategist at si Victoria, ngunit alam niyang kailangan pa niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-arte kapag oras na para magpanggap. Kamusta? Nagkamayan ang military advisor at si Victoria, at sa sandaling magkadikit ang dalawang payat na kamay, tila may kumikislap na liwanag sa pagitan ng mga mata ng magkabilang panig. Nang ipakilala si Juana, ang maliit na batang lalaki na si Taimei ay bumantong hininga. Hindi lamang iniabot ang kanyang kamay sa opisyal ng militar. Ngunit huminga ng napakamot at sinabing, Sarah, kamakailan, ang lasa ng pagpili ng mga babae ay nagbago, kailan ka tumigil sa pagkagusto sa mga puting babae? At sa halip ay tumutok sa lahi ng dilaw, mga tao. Posible bang ibalik mo ang isang itim na lalaki pagkatapos ng ilang sandali? Ang mga salitang ito ay puno ng matinding diskriminasyon sa lahi. Matapos marinig ito, hindi nagbago ang ekspresyon ng commander ng militar, at nakangiti pa rin siyang tumingin sa nakababatang kapatid na babae, gayunpaman, may kapangyarihan sa katahimikang ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Victoria, sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakatiis. Juana, pakiusap, pansinin mo ang iyong mga salita, kinakatawan mo na ang pagkakakilanlan ng isang miyembro ng maharlikang pamilya, mga salitang madaling magdulot ng alon, huwag magsalita ng walang kwenta. Lahat ng tao dito ay ayaw na makitang ganito si Juana. Bagaman hindi siya miyembro ng maharlikang pamilya sa mahigpit na kahulugan. Mayroon siyang malapit na kaugnayan sa maharlikang pamilya. Sa kasong ito, dapat mong bigyang pansin ang kanyang mga salita. Mayroong hindi lamang mga puting tao sa United Kingdom. Kung kakalat lang ang mga salita ni Juana, siguradong magkakagulo. Gayunpaman, dahil si Stephanie ay labis na nagmamahal kay Juana. Kahit na ang mga naroroon ay labis na mahilig kay Juana ay hindi nasisiyahan, ngunit walang sino man ang nangahas na direktang magtaas ng pagtutol tulad ni Victoria. Naiinis na sabi ni Juana. May mali ba sa sinabi ko? Maglakas loob ka bang sabihin na ito ay ganap na hindi kung ano ang iniisip mo sa iyong puso? Isang grupo ng mga mapagkunwari, huwag maglakas loob na isipin ito. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Love-ina. Hindi namin naisip ito sa ganitong paraan, huwag isipin na kami ay parehong uri ng mga tao tulad mo, ito ay isang pagpapakita ng narcissism. Huwag mong sabihin. Tila medyo hindi nasisiyahan si Stephanie. Juana, kasalanan mo ang bagay na ito. Bata ka pa, kaya dapat mong bigyang pansin ang iyong mga salita sa hinaharap. Binigyan pa rin niya ng isang hakbang si Juana. Iniisip na ang dahilan kung bakit ito sinabi ng kabilang partido ay dahil siya ay bata pa, at sa kadahilanang ito, ang mga naruroon ay mapapamura lamang sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, tumayo si Stephanie at lumakad sa harap ng tagapayo ng militar. Hello, girl from China. Habang nagsasalita, ibinuka pa niya ang kanyang mga braso at malumanay na niyakap ang military advisor.
Ito ang tunay na maharlika, taliwas sa kay-abangan at kay-abangan ni Juana. Not surprisingly, sumagot ulit si Juana, puno ng disdain. Sarah, girlfriend mo ba ang maliit na puting babae? Nakangiting sabi ni Stephanie, mukhang napakabait. Hindi, magkaibigan tayo. Itinanggi ito ni Sarah. Gayunpaman, ang sagot na ibinigay niya ay hindi pinaniniwalaan ng maraming tao. Sabagay, kung hindi naman girlfriend, bakit siya dinala sa family dinner? Pagkatapos ng lahat, si Sarah ay nagkaroon din ng maraming iskandalo sa paglipas ng mga taon, ngunit wala sa mga iskandalosong heroine na iyon ang dinala sa Buckingham Palace. Ito ay napaka-espesyal sa sarili nito. Sa makatuwid, ang mga babaeng chismis na naruroon nagsimula silang lahat na ituring ang tagapayo ng militar bilang kasintahan ni Sarah. Sa mga oras na ito, si Juana ay nagpatuloy sa pagbawi para sa kutsilyo. Naghahanap ng isang dilaw na lahi bilang kasintahan, nahihiya ka bang sabihin ito? Kung hindi dahil sa kanyang kamahalan na reyna na labis na nag-spoil kay Juana, talagang gustong ituro ni Sarah sa nakababatang kapatid na ito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging magalang. Mga bagay na walang pinag-aralan. Sampain si Sarah sa kanyang puso. Gayunpaman, kahit na hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso, hindi niya ito itinuro ng diretso, ngunit ngumiti at sumagot. Sabi ko, magkaibigan tayo, ngunit Juana, hindi ka naniniwala, bata ka pa, huwag kang masyadong maghinala, at huwag kang masyadong agresibo. Ito ay isang seryosong salita, ngunit paano ito pakikinggan ni Juana, at si Stephanie ay bahagi ng hapunan ng pamilya. Siyempre, imposibleng awayin ang eksena, nakangiting sabi niya. Sarah, maupo tayo kasama si Little White Girl, hinihintay pa natin si Best at ang mga kaibigan niya, mas matagal pa sa inaasahan. Kalahating oras na, bakit hindi pa sila dumarating? Nagkusa si Sarah na tulungan ang tagapayo na hilahin ang upuan at maupo, at pagkatapos ay sinabing, oo, si Best ay karaniwang hindi nahuhuli. Siguro dahil nagkwento rin si Best tungkol sa isang dilaw na kasintahan, sabi ni Juana. Pagkarinig nito, nagsalubong ang mga kilay ng military advisor, at itinaas niya ang kanyang mga mata para tingnan si Juana. Miss Juana, hindi ko gusto ang sinasabi mo, lalo na ang sinasabi mo tungkol sa akin, habang naroon pa ang lahi ng dilaw. Galit din si Sarah. Bagamat control na siya ng military advisor. Pero kung tutuusin, guest pa rin niya ang kabilang partido sa pangalan. Ang Juana na ito ay hindi nagbibigay ng mukha sa maliit na puti. Iyon ay huwag mo siyang bigyan ng mukha ng duke. Palagi niyang pinag-uusapan ang tungkol sa rasismo at diskriminasyon ng baligtad. Ito ay isang tanda lamang ng kakulangan ng edukasyon at kalidad. Gusto ni Sarah na sampilan ng malakas sinampal ng 2 beses sa mukha si Juana para matulungan ang kanyang mga magulang na madisiplina ng maayos ang walang alam na bagay na ito. Walang sinabi si Victoria sa pagkakataong ito. Alam niya na marami sa mga aksyon ng mga opisyal ng militar ay may layunin. Ngunit siya imposibleng magpigil para sa mga layuning iyon. Kaya naman, ang pag-atake ng military advisor sa pagkakataong ito ay dahil lamang sa labis na pagkadismaya kay Juana. Kahit na ito ay Buckingham Palace. Kahit na ang kabaligtaran ay ang reyna ng Inglaterra. Ang tagapayo ng militar ay dapat na ang kanyang kawalang kasiyahan ay ipinahayag, at nais niyang magprotesta laban sa pahayag ni Juana dahil lamang siya ay mula sa China. Ganon ka-simple. Sa oras na ito, ang pagtanggi ng strategist ay walang kinalaman dito. Ang karunungan ay nasa loob nito, tanging ang gulugod, tanging ang katigasan. Isa kang Scottish na batang babae na walang kalidad na masasabi, anong kumpiyansa ang mayroon ka para hamakin ang mga taong dilaw at maging ang mga inchik. Sa puso ng strategist, ito ay isang mababa sa paputok na pag-uugali. Actually, buti na lang andito ang military advisor. Kung si Surui iyon. Natatakot ako na narinig ko ang paulit-ulit na pananalita ni Juana na may diskriminasyong rasista, at malamang na i-roll up ko na lang ang manggas niya at turuan siya kung paano kumilos. Kapag may dugo na si Surui sa kanyang noo, wala siyang pakialam kung ito man ay Buckingham Palace o ang Kremlin, kaya niyang itaas ang bubong ng gusaling ito. Agad namang ngumisi si Juana ng 2 beses. Oo, matigas talaga ang mga inchik. Kung ayaw mong makinig sa sasabihin ko, pwede ka nang umalis. Hindi ka pa rin welcome dito. Okay, paalam. Pamaling ang sarhento kay Stephanie at sinabi.
Mahal na Stephanie, inaasahan ko na lang na makita ka sa susunod. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya, tumalikod at umalis. Ang aksyon na ito ay puno ng pagpapasya. Pinandilatan ni Sala si Juana. Sobra ka talaga. Pagkatapos niyang magsalita, direktang hinailan niya ang tagapayo. Xiaobay, huwag kang magalit, ibigay mo para sa mukha ko, manatili tayo at kumain. Nang makitang pilit na hinikayat ni Duque Sala ang military advisor, mas naging chismosa ang mga kapatid na babae na naruroon. Dapat mong malaman na ang Sala ay hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay sa nakaraan. Nakakadurog ng puso ang lalaking ito. Siya ay mayabang. At mayabang. Kung galit ang babaeng kinakasama, hinding-hindi niya ito magagawang suyuan at akitin. Dahil sa kanyang mga aksyon ay sapat na upang ipakita kung gaano kahalaga ang tagapayo ng militar sa puso ni Sala. Sa totoo lang, ang mga imahinasyon ng mga taong ito ay hindi malayo sa katotohanan. Ang tagapayo ay talagang napakahalaga kay Sala. Ngunit ito ay dahil ang reputasyon ng huli ay ganap na naipit ng tagapayo. Ngayon na. Sarah, hindi mo siya kailangang hilahin, bitawan mo siya, pero malinis, mayabang na sabi ni Juana, at ang mapang-asar niyang tingin ay lubhang hindi komportable sa mga tao. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Victoria. Inilagay niya ang kanyang kamay sa plato ng hapunan at talagang gustong hawakan ang plato at basagin ito. Juana, itikom mo ang bibig mo. Sabi ni Victoria na may malamig na mukha. Sa oras na ito, tumayo si Stephanie at lumakad sa harap ng tagapayo ng militar. Punting-puting babae, humihingi ako ng tawad sa iyo, sinabi ito ni Juana ngayon, kasalanan niya ito, bata pa siya, babalik ako at pag-aralang mabuti siya. Taglit na nagalinlangan ang tagapayo, saka tumango. Gayunpaman, mamantong hininga siya sa kanyang puso. Talagang matanda na talaga ang reyna, at maging ang gawaing bahay ay naging gulo na. Maraming mga emperador ang mabubulag sa ilang mga bagay kapag sila ay matanda na at naging cronyism. At si Stephanie ay unti-unting umuusad sa kalakaran na ito. Bagamat ilang minuto lang dumating ang strategist sa restaurant na ito. Ngunit base sa kanyang karunungan, kasama ng ilan sa mga sitwasyong natutunan niya noon, direkta niyang matutuklasan ang hindi pagkakasundo sa restaurant na ito, marahil sa loob ng ilang buwan, conflicts within ang maharlikang pamilya ay saysabog sa puro paraan. Sa pag-iisip nito, pinaikit ng tagapayo ng militar ang kanyang mga mata at tumingin kay Juana, na galit na galit. Chapter 2638. Maghintay ng isang tao. Kakayanin ng babaeng ito. Tumingin ang tagapayo ng militar kay Juana at sinabi sa kanyang puso. Ang tinatawag na kay-abangan at kay-abangan ay walang iba kundi iyon. Gayunpaman, kahit na ang gayong mga tao ay tila sobra-sobra, sila ay nasa lahat ng dako sa kasaysayan at maging sa totoong buhay. Hanggang sa dumating ang araw na sila ay bumagsak, hindi nila malalaman kung gaano kalupit ang mundo at kung gaano kalabisan ang kanilang mga naunang aksyon. At sinulyapan din ni Juana ang tagapayo ng militar, na may malalim na kawalang kasiyahan sa kanyang ekspresyon, at kahit na walang nakapansin, ay may bakas pa rin ng kalupitan sa kanyang mga mata. Hindi mabait na tao ang sinumang maaaring layawin at ipagmalaki. Stephanie, this matter? Ano pa ba ang gustong sabihin ng strategist? Dapat niyang ipahayag ang kanyang posisyon, makakasakit man o hindi ang posisyong ito sa Queen of England. Kung hindi ka mapagpakumbaba o mayabang, maaaring tumigas ang baywang ng mga inchik. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo, kaya manatili ka. Saying that, kinuha talaga ni Stephanie ang kamay ng counselor at naglakad papunta sa upuan. Nang makita ang sitwasyong ito, mas naging malungkot ang mga mata ni Juana. Tumingin si Victoria sa mesa at mahinang nagsabi. May mga bagay na masasabi, may mga bagay na hindi masasabi, sana maintindihan mo ito, hindi ka pa masyadong bata, huwag mong hayaang masira ang iyong pag-uugali sa maharlikang pamilya. Hindi man siya makatingin ng diretso kay Juana, malinaw na kausap niya ang kabilang partido. Ang mga royal relatives na ito ay matagal nang hindi nasisiyahan kay Juana, ngunit si Victoria lamang ang nangahas na ilabas ito sa publiko. Napasulyap si Stephanie sa kanya nang marinig ang sinabi ni Victoria, ngunit walang bakas ng galit sa mga mata nito. Juana, gusto kong hanapin si Stephanie para kumilos na parang spoiled na bata. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya nilinga ni Stephanie, bagkus ay tinapik niya ang balikat ng military division. Little by
Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-chat ng mag-isa pagkatapos ng hapunan. Panipi. Nang marinig ito, agad na natigilan si Juana na para bang pinapaboran. Sa katunayan, hindi lang siya, kundi lahat ng iba ay natigilan din. They didn't thinking of it. This is the first meeting of chapter, and Stephanie actually issued an invitation to this little white girl to be alone. Hindi ito nangyari sa nakaraan, ngunit ito ay napakabihirang. Hindi inaasahan ito ng tagapayo ng militar nang marinig ang pangungusap na ito, hindi siya nag-atubili, ngunit direktang sumagot. Okay, ito ang aking karangalan. Para sa reyna ng Inglaterra. Nalubos na iginagalang ng mga tao. Pinananatili pa rin ng tagapayo ng militar ang kanyang paggalang. Alam niyang kahit anong spoiled ng reyna kay Juana ngayon, sa mga past performances niya, dapat ay mabuting tao siya. Halos mapunit ang mga kuko ni Juana sa napkin. Galit na galit siya na hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging friendly si Stephanie sa babaeng Chinese na iyon. Hindi kaya natuwa ang Her Lady Queen dahil sa mga nauna niyang sinabi. Namilog ang mga mata ni Juana, at nakita niya si Victoria na nakaupo sa tapat niya. Kanina pa siya pinupuntirya ng babaeng ito na pinagseselosan si Juana. Nga pala, Victoria, may tanong ako na hindi ko masyadong maintindihan. Sinabi ni Juana, sino ang lalaking nagngangalang Apollo, na binanggit mo ngayon? Nang marinig ang pangungusap na ito, agad na nanlamig ang mga mata ni Victoria. Bahagyang ngumiti ang military advisor at hindi na nagsalita pa. Kaya lang, nang ngumiti siya ay binigyan niya ng matalim na tingin si Juana. Late na pumasok ang strategist. Hindi niya alam kung ano ang nangyari bago siya dumating dito. Ngunit alam ng strategist na ang malapit na koneksyon sa pagitan ng Victoria at ng templo ng araw ay hindi dapat malantad. Magkakaroon ng kaguluhan sa loob at labas ng maharlikang pamilya. Pero, nang sabihin ni Juana ang mga ganitong salita sa oras na ito, halatang hindi na malaking sekreto ang relasyon ni na Victoria at Apollo, di ba? Kaibigan ko iyon. Malamig na sabi ni Victoria. Ano ang gusto mong gawin, maaari mo ring sabihin ito ng direkta. Sinabi mo lang na sir-on ko ang royal family. At gusto ko ring ipaalala sa iyo. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na sir-on ang royal family. Si Apollo hehe. Bagamat nangingibabaw si Juana, hindi siya katulad. Hindi siya hanggal, sa kabaligtaran, siya ay napakatalino at mabilis na mahahanap ang pangunahing punto ng bagay. Tinalo ni Stephanie si Victoria sa harap ng lahat ng nasa hapagkainan. Tiyak na walang patutunguhan, itong Apollo's the identity ay dapat na sobrang sensitive, kahit na medyo hindi kaaya-aya ang maamo at mabait na reyna. Nagpa siya si Juana na alamin kung sino si Apollo pagkatapos nitong kainan. Nakita niya na si Victoria ay hindi kaaya-aya. Dapat niyang gamitin ni Will ang pagkakakilanlan ni Apollo upang makagawa ng isang malaking sanaysay. Oo. Napaisip na si Victoria kung ano ang gagawin nitong Juana. Sa katunayan, sa kanyang karakter, tiyak na malalagay sa alanganin ang babaeng ito. Nagkibit balikat si Juana na mukhang inosente. Ayokong gumawa ng kahit ano, I just care if this Apollo is a handsome guy, you know, I'm a nympho, I like beautiful men, so I just want to see his pictures, yun lang. Tingnan ang mga larawan. Walang duda na ito na ang panahon para imbestigahan si Apollo. Hindi sumagot si Victoria, ngunit sinulyapan ng tagapayo ng militar. Lihim ding tumingin sa kanya ang counselor. Ang ganitong tingin ang nagpagan kay Victoria na babasa niya ang mga mata ng opisyal ng militar. Pagkatapos ng lahat, sa super intelligence quotient ng isang military division, napakasimpleng gusto ng taong yin. Si Juana ay medyo matalino, ngunit sa harap ng militar na tagapayo, hindi siya sapat upang makita. Sa oras na ito, ang mood ni Victoria ay biglang bumuti, at puno siya ng mga inaasahan sa susunod na mangyayari. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling binuksan ang pinto ng restaurant, at pumasok ang mga alternatibong prinsipe na sina Best at Surui. Sa wakas nandito na. Halos lumuwa ang mata ni Victoria. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang magpanggap na hindi niya kilala si Surui, tulad noong nakilala niya ang military advisor. Ganoon din ang military advisor, pero bago pa man siya makapagsalita ay nakita niyang nagliwanag na ang mga mata ni Best. Laking gulat ng lalaking ito na ang military advisor ay lalabas sa kanilang restaurant. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba tumakas kasama si Alesilen? Paano ka nakarating dito?
Nagpahayag ang lalaki sa kanyang mga mata. Naunawaan ng strategist ang kahulugan ng kabilang partido. Ngunit hindi niya ibinunyag ang katotohanan, bagkus ay napaawang lamang ang kanyang mga labi at ngumiti, na para bang may nakilala siyang estranghero. Best, hinihintay ka naming lahat, bakit ang tagal mo? Tanong ni Stephanie. Nakaranas kami ng kaunting problema sa daan, ngunit naayos na. Sabi ni Best, at pagkatapos ay nag-react siya at tinapik ng malakas ang balikat ni Surui. Ipakilala sa lahat, ito ang aking mabuting kaibigan, si Surui mula sa Huaxia. Bumantong hininga si Wana bago niya natapos ang kanyang pangungusap at bangulong, galing na naman pala sa Huaxia, ano bang meron ngayon? Gayunpaman, kahit na inilalabas niya ang kanyang kawalang kasiyahan, ipinahayag niya ang tinig ng karamihan sa mga taong naroroon. Oo, ano ang nangyari ngayon? Bakit parehong dinala ni Duke Sala at Prince Best ang isang kaibigang inchik? Hindi ko pa narinig na may ganoon silang kaibigan noon. Tumango si Surui at ngumiti, at pagkatapos ay sinimulang ipakilala ni Best ang mga taong naroroon kay Surui, tulad ng dati. Surui, ito ang aking ina, Stephanie, maaaring madalas mo siyang makita sa TV. Nakangiting sabi ni Best. Tulad ng military advisor, iginagalang ni Surui si Stephanie. Ang matandang babae na ito ay nakagawa ng maraming mabubuting bagay, at nirerespeto siya ni Surui mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Actually, marami ang nagsasabi na si Stephanie ay mediocre. Pagkatapos ng lahat, sa England sa ilalim ng isang monarkiya ng konstitusyon, ang maharlikang pamilya ay naging isang nakakahiyang pag-iral na may halos simbolikong kahulugan lamang. Ang isang reyna na walang gaanong mahalagang kapangyarihan ay maaaring ano ang gagawin. Ngunit sa pananaw ni Surui, hindi madali si Stephanie. Sa panahon ng kanyang paghahari, ipinakita niya ang kanyang kabaitan at pagmamahal sa mundo tulad ng sikat ng araw. Maraming British ang pinag-uusapan ng mabanggit ang pangalan ni Stephanie. Isang mainit na agos ang damaloy sa aking puso. Ngunit ang hindi lubos na naunawaan ni Surui ay paanong ang isang mabait na reyna ay magpapalaki ng isang mapang-uyam na anak bilang Best. Gamit ang mga salitang cynicism para ilarawan ang Best. Karamihan sa mga tao sa mundo ay maaaring may matinding pagtutol, ngunit dapat isipin ng sinumang nakakakilala sa kanya na tama ang pananaw ni Surui. Itong Best, sa totoo lang, nilulistay na ang kanyang talento. Pagamat sa panlabas ay mukha siyang super academic master. At ang kanyang mga marka sa lahat ng mga asignatura ay hanggang sa tuktok, ang dahilan kung bakit siya nag-aaral ng mabuti ay dahil sa kanyang sobrang mataas na IQ, ang makakakuha ng buong marka. Ang tatak ng matapang na inilagay sa kanya ng maraming tao ay higit sa lahat dahil pinili niyang maging isang sundalo at gumawa ng maraming kredito. Gayunpaman, sa pananaw ni Surui, ito ang pangunahing pinakamahusay ay masyadong mapaglaro. Bukod dito, ang kanyang karakter ay libre at madali. Gusto niya ang isang casual na buhay. Hindi siya mahilig ma-expose sa spotlight. At hindi siya mahilig matali sa mga patakaran at regulasyon, upang makaiwas sa mataas na pagkakalantad ng maharlikang pamilya. Pinili niyang maglingkod sa militar, sa katunayan, ito ay mas katulad ng isang pagtakas. Walang paraan. Ang mga taong ipinanganak na may aura ay ang mga pangunahing tauhan sa lahat ng dako. Tulad ni Best, maaari siyang maging isang super scholar at isang fighting hero nang hindi sinasadya. Isang mapang-uyam na lalaki, ngunit siya ay itinuturing ng lahat bilang isang mabuting binata na matuwid at matapang. Gayunpaman, binigyan ni Stephanie ng matalim na tingin si Surui, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, mga kabataan, nasa inyo ang kinabukasan. Naramdaman ni Surui na kilala siya ni Stephanie, pagkatapos ay ngumiti. Salamat, mahal na Stephanie. Pagkatapos maupo, sumulyap si Surui sa military advisor sa gilid. Hindi niya inaasahan na ang military advisor ay nagbigay sa kanya ng ganoong kalaking sorpresa. Gusto niyang malaman kung para saan ang military advisor dito. Nakarating na ako dito, ngunit hindi na ako makapagtanong ngayon. Magsimula na tayong kumain, nagugutom na ang tiyan natin. Pinagsalikop ang mga kamay, handang tawagin ni Best ang mga katulong para ihain ang mga pinggan. Gayunpaman, sa oras na ito, pinigilan siya ni Stephanie. Maghintay ng kaunti, mayroon pa ring isang tao na maghihintay. Sino pa bang naghihintay? Sabi ni Best. George Hill?
Darating din siya, nakangiting sabi ni Stephanie. Nang marinig niya ang pangalan, bahagyang huminto ang kamay ni Surui na nakahawak sa tasa, at may kumikinang sa kanyang mga mata. Kabanata 2639. Walang relasyon sa madilim na mundo. Masasabing sobrang exciting ang susunod na kainan. Hindi naman sa hindi nagsasama-sama ang mga kalaban. At maraming tao sa mesang ito na nakamamatay na magkaaway. Gayunpaman, maliban kay Juana, na nakasulat ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha, lahat sila ay nag-uusap at nagtatawanan. Yan, wala namang mali doon. Ang maharlikang pamilya ng anumang bansa ay hindi simple. Ang parehong ay totoo sa UK, kung saan may mga tao, may mga ilog at lawa, hindi sa banggitin na hinimok ng isang malaking pagnanais para sa kapangyarihan. Habang naghihintay sa pagdating ni George Hill, ang relasyon ni Surui at Victoria ang naging atensyon ng lahat. Mabuting kaibigan ka ba ni Best? Tanong ni Juana. Kami ay magkapatid. Ang uri na maaaring magbigay ng aming buhay sa isa't isa. Kinuha ni Best ang inisyatiba na kunin ang usapan. Alam niyang tiyak na wala nang magandang sasabihin si Juana. Sa init ng ulo ni Surui. Sa sandaling si Juana ang pumalit sa pag-uusap, iniinis siya, wala siyang pakialam kung Buckingham Palace ito, at tiyak na babarilan siya ng walang pag-aalinlangan. Tiningnan ni Juana si Surui pataas at pababa. Ang pagkilos na ito ay napakawalang galang. Nais niyang ibulalas ang mga racist na pananalita na iyon. Ngunit nang maisip niyang hindi natutuwa ang Reyna dahil dito, sa pilitin siyang nagpigil. Kaya lang, hindi ka nais-nais ang pakiramdam na ito na hindi makapagsalita. Bahagyang ngumiti si Stephanie, at tiningnan niya si Surui na may malalim na kahulugan. Tatawagin kitang Surui sa ngayon, gusto kong itanong, narinig mo na ba ang madilim na mundo? Paano naman si Apollo, ang Diyos ng araw? Ang ekspresyon ni Surui ay agad na lumipas ng bakas ng pagkagulat, at si Best ay halatang hindi handa para sa tanong na ito, at agad na natigilan. Bakit biglang binanggit ng Reyna ng Inglaterra ang kanyang pangalan? Si Surui ay halatang labis na naguguluhan. At sa ilang sandali ay medyo hindi siya sigurado sa saloobin at intensyon ng kabilang partido. Gayunpaman, si Surui pa rin ang may pinakapangunahing kamalayan. Alam niya na ang British Royal Family, bilang maluwalhating kinatawan ng imahe ng bansa, ay walang kinalaman sa madilim na mundo. Ito ang kanilang pagkakakilanlan, bagay na desisyon. Gayunpaman, halos imposible para kay Surui na magsalita ng masama tungkol sa kanyang sarili. Narinig ko na siya, napakabuting tao, at gwapo siya. Nakangiting sabi ni Surui, hindi ko alam kung bakit interesado rin ang kagalang-galang na Stephanie kay Apollo. Idiniin din ng lalaking ito na gwapo siya. Medyo nanlaki din ang pakiramdam ni Victoria nang marinig ang tanong ni Stephanie. Hindi niya alam kung alam ni Stephanie na si Surui na nakaupo ng pauila sa tapat niya, ay si Apollo ng Temple of the Sun. Kung alam na niya kung totoo ang katotohanan, ano ang susunod na mangyayari? Bagaman hindi ko pa siya nakikita. Sa palagay ko ay hindi mabuting tao ang taong ito. Kinagat ni Juana ang kanyang mga labi. Ang babaeng ito ay may napakalakas na kakayahang mag-obserba ng mga salita at ekspresyon. Nakita na mula kani na naayaw ni Queen Stephanie kay Apollo. Pagkarinig nito ay agad na nanlamig ang mga mata ni Victoria, habang ang military advisor ay may ngiti pa rin na tila walang kinalaman sa pangungusap na ito. Gayunpaman, ang dalawang babaeng ito ay nakipag-eye contact noon, at ang Juana na ito ay hindi magkakaroon ng anumang masarap na prutas na makakain pagkatapos ng hapunan. Gayunpaman, pagkatapos pakinggan ang sinabi ni Juana na hindi magandang bagay si Apollo, hindi napigilan ni Best na umiinom ng tubig, ang kanyang bibig, at sa halip ay dumuran ng isang subo ng tubig. Anong problema mo? Tanong ni Stephanie. Ayos lang po ako ma'am, ayos lang po ako. Pinunasan ni Best ang tubig sa mukha gamit ang napkin, nagpipigil ng tawa. May alam ka ba tungkol kay Apollo? Gusto talagang sakalin ni Surui si Best, ngunit ang taong ito ay palaging napakawalang ingat, at halos ibunyag niya ang kanyang mga gamit. Okay. Medyo alam ko. Pero, kung tutuusin, iba ang tinatahak namin. Inaasahan ko rin na ang lahat ng miyembro ng aming maharlikang pamilya, gayon din ang mga kaibigan ng lahat ng miyembro, ay makakapagguhit ng malinaw na linya sa gayong mga tao. Malumanay na sabi ni Stephanie, pero pagkasabi niya nito ay muli niyang sinulyapan si Victoria.
Ang kahulugan ng pambubugbog na ito ay masyadong halata kahit sa harap ni Surui. Bahagyang nakakuyom ang mga kamao ni Victoria. At ang hitsura ng dilim ay lumitaw sa kanyang mga mata. Malinaw. Kung nais ni Stephanie na imbestigahan ang bagay na ito, kung gayon si Victoria ay maaaring walang anumang masarap na prutas na makakain. Siyempre, sa karakter ni Stephanie, hindi niya magagawa ang ganoong kalupit na bagay, pero paano kung may ibang makaalam ng balita at gumamit ng paksa sa paglalaro nito? At, ito ay isang tunay na posibilidad. Ang pamilya ng hari na kumakatawan sa maluwalhating imahe at ang madilim na lungsod na kumakatawan sa kadiliman ay dapat na walang anumang koneksyon. Mula sa Middle Ages hanggang sa kasalukuyan. Palagi silang nasa magkabilang panig. Bagamat napakabait na tao ni Stephanie, napakalinaw din niyang tao. Sa kanyang mga mata, ang mga puwersa ng madilim na mundo ay palaging mga hindi lehitimong organisasyon, kahit na kasamaan. Sa totoo lang, hindi lang ito ang ideya ng Reyna, halos lahat ng tao sa mundong ito na nagsasabing sila ay isang maliwanag na mundo ay ganito ang iniisip. Mula sa puntong ito, talagang hindi maalis ni Surui ang sarili sa pagtalon sa Yellow River. Kahit na sa kanyang opinyon, ang kanyang Sun Temple ay puno ng walang katapusang positibong enerhiya. Ngunit hindi ito iniisip ng labas ng mundo. Mag-iisip sila ng ganito dahil si Surui ay naging isa sa 12 Diyos, siya ang higanti ng madilim na mundo at ang pinuno ng malaking gang. Ngayon, binanggit ni Stephanie si Victoria sa publiko, ngunit ang pariralang, kaibigan ng lahat ng miyembro, sa kanyang mga salita ay tumatama kay Surui at sa military advisor dito. Kung tutuusin, bagamat mas matanda ang Reyna, tiyak na hindi siya nalilito, at imposible para sa isang nalilitong tao na maupo sa ganitong posisyon, kahit na ito ay isang namamana na sistema. Bilang resulta, mabilis na umikot ang isip ni Surui, at bigla niyang naramdaman na malamang na isa itong piging. Kung determinado si Stephanie na putulin ang malapit na koneksyon sa pagitan ng Victoria at Temple of the Sun. Hinding-hindi papayag si Surui, kahit na ang kabilang partido ay ang Reyna ng Inglaterra, maglalakas loob siyang gumawa ng malaking ingay tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging walang takot ay ang pare-parehong karakter ni Surui. Upang maprotektahan ang kanyang mga kaibigan, handa siyang magdikit ng kutsilyo sa magkabilang panig. Sa oras na ito, mukhang kalmado si Surui sa ibabaw, ngunit sa kaloob-looban niya, mayroon ng magulong undercurrent, at ang kamay niyang nakahawak sa tasa ay nagpapalakas ng kaunti. Ngayon ay lubusang naiintindihan ni Surui ang saloobin ni Stephanie sa bagay na ito. Halos hindi mapigilan ni Best ang kanyang pagtawa sa oras na ito, tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay umiling. Mahal kong ina, maaaring hindi mo alam, sa pagkakataong ito sa isla ng De France, na ang templo ng araw ni Apollo ay nakialam ng husto at iniligtas ang buhay ni Victoria. Ang produktong ito ay sa wakas ay medyo mas maaasahan, at handa akong tulungan si Surui na magsabi ng isang bagay na maganda, ngunit ito ay tiyak na tumulong sa disservice kay Victoria. Sa bagay, nang magtanong si Stephanie noon, hindi ipinaliwanag ni Victoria ang relasyon niya sa Sun Temple. Ngayong ipinaliwanag ito ni Best. Alam ng lahat na naruroon na si Victoria ay kasama ni Apollo sa pagkakataong ito. Sabay kaming sumakay sa isla ng De France. Matapos marinig ito, ang mga taong naruroon ay nagpakita ng natigilan na ekspresyon. Sa totoo lang, sa simula, nang sabihin ni Stephanie ang pangalang Apollo, hindi nila iniisip ang direksyon ng madilim na mundo. Kung tutuusin, maaaring ito ay pangalan ng isang binata. Ngunit noong sinabi nitong Juan Stephanie na Sun Temple, maliban sa mga walang alam na chismosang kapatid, naisip ng iba ang madilim na mundo. Kung tutuusin, sikat ang Temple of the Sun, kahit hindi mo alam, mahirap. Mula sa puntong ito, kahit naluto ang pagkain na ito, mahirap lunukan. Tingnan mo. Tama ako. Ngumiti si Stephanie, at pagkatapos ay malumanay na sinabi kay Victoria, "Anak, sabi ko, kailangan mong maging mas maingat at tandaan ang iyong pagkakakilanlan, pagkatapos ng lahat." Ma, alam ko na ang gusto mong sabihin. Pero, ilang taon na ba ito? Maraming bansa pa rin ang palihim na nakikipagtulungan sa madilim na mundo. Paano tayo magiging, Best is a straight temper, and directly put what is in his heart? Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Gayunpaman, may ilang bagay na gusto kong isipin at gawin.
Ngunit hindi ko masabi iyon. Sa pagkakataong ito, direktang pinabulaanan ni Best ang mukha ng aking ina ng ganito, at ang ngiti sa mga mata ng huli ay nawala sa isang iglap. Best, ikaw din, tandaan mo ang iyong pagkakakilanlan at ang iyong mga responsibilidad. Tumingin si Stephanie sa kanyang anak, naiintindihan. Sa pagkakataong ito, muli siyang bumaling kay Duke Sala, ngunit sinulyapan lang niya ito at hindi umimik. Ngunit sa isang sulyap lang na ito, naunawaan na ni Sala sa punto ng kanyang pinsan, tumango siya at hindi na nagsalita, ngunit naging malungkot ang kanyang mukha. Sa oras na ito, ang pinaka-nakakahiya ay si Victoria. Ibinaba niya ang ulo niya at tumingin sa plato ng hapunan. Hindi gumagalaw ang mga mata niya, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Tumingin si Stephanie kay Surui at sinabing, "Binata, may sasabihin ka ba tungkol sa sinabi ko?" Nakangiting sinabi ni Surui. "Wala akong masasabi, tama ka." Ayaw niya talagang sampilan si Stephanie. Pagkatapos ng lahat, sa puso ni Surui, ang matandang babae na ito ay talagang karapat-dapat sa paggalang ng iba. Marami pang ang chismis na mananalo siya ng Nobel Peace Prize, parangal. Masyadong mataas ang pagsusuring ito para bumaba sa kasaysayan. Sa totoo lang, sa pananaw ni Surui, kahit sino ang nasa posisyon ni Stephanie, sino man ay magkakaroon ng katulad na ideya. Pagkatapos ng lahat, ito ang paraan ng pag-iisip na tumutukoy sa posisyon, at maipahayag ni Surui ang kanyang pag-unawa. Si Stephanie ay hindi pa nakipag-ugnayan sa Temple of the Sun dati. Sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa iba na nagsasalita tungkol sa madilim na mundo. Nakabuo na siya ng sarili niyang opinyon. Siguro magkakaroon siya ng ibang ideya pagkatapos makipag-ugnay dito. Gayunpaman, bumalik sa kanyang kinatatayuan ang kinatatayuan ni Stephanie. Kung talagang nagsimula siyang mamagitin ng husto, tiyak na magbubunsod ito ng marahas na rebound mula kay Surui. At saka, tingnan mo kung ano ang ginawa ni George Hill at ng iba pa. Handang patayin ang kanyang kapatid para kumita, ang isang walang awa na lalaki. Ang mga mersenaryo sa madilim na mundo ay talagang walang kapantay. Bilang resulta, ang pag-iisip tungkol kay Surui ay biglang nawala sa kanyang isipan nang pumasok sa restaurant ang isang lalaking nakasuot ng royal blue suit. Nang makita ang taong ito, ang mga mag-aaral ni Surui ay biglang nag-condensed. Uwit. Kabanata 2640. Isa-stab sa meeting. Sa oras na ito, ang lalaking pumasok sa restaurant ay si George Hill. Si Surui ay sumulyap kay Victoria ng katutubo, at nalaman na ang huli ay bahagyang nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay George Hill. Ito na ang panahon para talagang subukan si Victoria. Ngunit kahit na mawalan siya ng galit, mauunawaan ni Surui na hindi sapat ang psikolohikal na kalidad ng lahat para harapin ng mahinahon ang pagpaslang sa kanyang kapatid. Ang parehong ay totoo para sa Surui. Kung si Suo ay may anumang masamang iniisip tungkol sa kanya sa oras na ito. Kung gayon sa kanyang malakas na psikolohikal na kalidad, ito ay magtatagal upang makabawi. Ang strategist ang pinakakalma sa kanilang tatlo. Nakatuon din ang kanyang tingin kay George Hill, at bahagyang tinapik ng kanyang mga daliri ang likod ng upuan. Ang royal blue suit ni George Hill ay iniekma ng husto. Siya ay may magandang figure, may kintab na buhok, at napakahusay ng pananamit. Base sa kilay niya, kamukha niya si Victoria, lugar. Pagkakita pa lang niya kay Victoria na nakaupo sa hapagkainan ay binilisan agad ni George Hill ang lakad niya. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para kumustahin muna si Stephanie. Ngunit dumiretso siya kay Victoria nang walang pag-aalinlangan. "Ate, ayos ka lang? Ang galing talaga." Tumayo din si Victoria, inabot niya ang kamay niya at niyakap ang kapatid. Kaya lang ang yakap sa pagkakataong ito ay sobrang hindi na siya komportable. Ibang-iba ito sa mainit na pakiramdam noon. Upang gumamit ng hindi naaangkop na pagkakatulad. Pakiramdam niya ay may kasama siyang aso na kayang ibuka ang kanyang bibig anumang oras, mga yakap ng buwaya. Gayunpaman, tuwang-tuwang niyakap ni George Hill si Victoria sa kanyang mga bisig, at paulit-ulit na sinasabi. Masarap bumalik, masarap bumalik. Ang mga taong naruroon. Kapag nakita ng iba ang eksenang ito, iisipin nila na ito ay isang malalim na relasyon ng magkapatid, nakakaantig. Gayunpaman, gusto lang ni Surui ng inisyan. Sabi ni Victoria, "Akala ko nasa Italy ka pa. Babalik sana ako bukas. Pero nasa sabik akong mabalitaan na nakabalik ka."
Excited din, hindi na ako makapaghintay na bumalik kaagad. Sabi ni George Hill dito, na parang namumula ang mga mata dahil sa sobrang excited, at sa susunod na segundo ay parang tutulo na ang luha. Ito ay isang super actor, at gayon din si Alice Holland, hindi nakakagulat na ang dalawang magkakaibigan na ito ay nakapaglalaro ng magkasama sa loob ng maraming taon. Salamat aking kapatid, sabi ni Victoria. Nayakap-yakap siya ni George Hill. Medyo natulala siya sa mga sandaling ito. Kung tutuusin, ang ganitong sitwasyon ay madalas mangyari noong nakaraan, ngunit naranasan niya ang ganitong sitwasyon mula noong siya ay nag-aalaga ng bata at lumaki. Ayos lang, kasalanan ko lahat this time, kasalanan ko lahat. Puno ng paninisi sa sarili ang mukha ni George Hill. Mukhang galing talaga sa puso. Kuya, wala kang kasalanan, tutal para naman tayong lahat para sa kapakanan ng grupo, sabi ni Victoria. Kung hindi kita pinayagan ng personal sa malaking bagay na ito, hindi magkakaroon ng ganoong seryosong problema. At ang iyong buhay ay hindi banta ng lokal na hukbo. Si George Hill ay emosyonal at seryoso, naiinis ako sa sarili ko, nasusuklam talaga ako sa sarili ko. Marahan na napabuntong hininga si Victoria sa kanyang puso. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang sabihin na hindi siya halos mamatay sa kamay ng lokal na hukbo, sa halip, halos mapatay siya ng mga tauhan ni Alasilan. Si Surui ay nanunood mula sa gilid. At hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Gamit ang mga kasanayan sa pag-arte sa antas ng aklat aralin ni George Hill, isa itong siguradong paraan para linlangin ang mga babae. Kinagat ni Juana ang kanyang mga labi. Kehe, hindi ko alam ang kaligayahan sa gitna ng kaligayahan, tingnan natin kung gaano kabait si George Hill sa iyo. Hindi masyadong malakas ang boses niya, pero malinaw na umabot sa tenga ng lahat ng naroroon. Hindi ito narinig ni George Hill, at niyakap pa rin niya ng mahigpit si Victoria, na para bang lilipad ang kanyang kapatid kapag binitawan niya ito. Huwag kayong magyakapan ng mahigpit, Victoria, hindi ba? Best said at this time. George, after waiting for you for so long, my stomach is starving, you still will keep me waiting. Medyo hindi komportable si Best sa pag-arte ni George Hill ng ganito, ngunit sinusubukan niyang pigilan ang kanyang init ng ulo. Sa wakas ay pinakawalan ni George Hill si Victoria, ngunit pinunasan ng lalaki ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay, na tila nagpupunas ng mga luha. Napabuntong hininga si Surui, talagang umiyak ang lalaking ito. Luha ba ito ng buwaya? Sobrang nag-aalala ako, hindi ko makontrol ang aking emosyon, sabi ni George Hill. Tiningnan ito ni Stephanie ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang edad, ang pagkakaisa at pagkakaisa ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa lahat, mas kasiya siya kaysa sa lahat. Sa oras na ito, nang walang anumang pagpapakilala, naglakad si George Hill sa harap ng Surui at tumayo. Medyo nagulat ang ibang tao na naruroon. Hindi nila maisip kung bakit ginawa ito ni George Hill. Hindi kaya sila ni Surui ay matandang magkakilala rin. Iniabot ni George Hill ang kanyang kamay kay Surui at sinabing, Apollo, salamat, salamat sa pagligtas sa kapatid ko sa De France Island. Agad na dumilat ang mga mata ni Surui. At ang kapaligiran ng buong restaurant ay agad na tumahimik sa sukdulan, ang lahat ay natahimik o nagulat, at ang ilang mga tao ay tulala pa. Apollo. Ang binatang ito pala ang super boss ng Dark World, ang sun god na si Apollo. Gayunpaman, bakit napakabata ng party na ito? Maaaring ito ay pagkakamali ni George Hill. May malabong ngiti pa rin si Stephanie, na para bang hindi lalampas sa inaasahan niya ang sinabi ni George Hill. Tumingin si Surui kay George Hill at napagtanto na ang kabilang partido ay nagsimula ng magwelga. Ito ay talagang isang master manipulator. Bago siya pumunta dito, malamang na hindi niya alam na nandoon si Surui. Ngunit nang makita niya si Surui, natural siyang kumilos. At agad na nakaisip ng countermeasure. Bukod dito, ang punto ng pag-atake na natagpuan ng discarding ito ay lubos na tumpak, at pinilit lang nitong pumunta sa isang sulok ng sabay-sabay si Surui. Ano ang higit na pinapahalagahan ng maharlikang pamilya? Siyempre, higit siyang nag-aalala tungkol sa pagkakakilanlan ni Surui sa lungsod ng kadiliman. Paanong ang maharlikang pamilya? Isang simbolo ng liwanag, ay hahayaan kang maupo sa restaurant, isang amo ng madilim na mundo. Isa itong contradiction na hindi malulutas. At, may ibang galaw si George Hill.
Binanggit niya ang tatlong salitang, Apollo. Kung ang mga naruroon ay hindi napagtanto kung ano talaga ang ibig sabihin ng tatlong salita. Pagkatapos ay idadagdag ni George Hill ang apat na salitang Sun Temple, itapon ito. Inalis ni Tsurugi ang talas ng kanyang mga mata, at nagpakita ng isang komplikadong ngiti. Wala iyon, walang dapat ipag-alala. Ang pangungusap na ito ay walang alinlangan na isang disguised admission na siya ay Apollo. Sa katunayan, hindi nilayo ni Tsurugi na tanggihan ang kanyang pagkakakilanlan. Isang beses pumasok si Chapter sa Buckingham Palace. At ayaw niyang gawing masyadong nakakahiya ang hapunan na ito, at ayaw din niyang bumaba ng stage si Prince Best, na nagdala sa kanya. Gayunpaman, nang sabihin ito ni George Hill, talagang ginawa nito ang Tsurugi na hindi ako makababa sa entablado. At ganoon din si Victoria. Bakit? Dahil nagkunwaring hindi magkakilala noon sina Victoria at Tsurugi. Hindi ko inaasahan na magkakilala si Tsurugi sa mga oras na ito. May life-saving grace pa rin si Victoria. Kaya bakit nila sinasadyang itago ang kanilang relasyon sa harap ng lahat? Mayroon bang anumang layunin dito? Pagkatapos ng maikling pagkabigla, nagsimulang magbulungan ang magkapatid na tsismis. Halata na pinag-uusapan nila ang bagay na ito. Ang bagay na ito ay hindi malaki o maliit, hindi bababasa, sadyang itago ang relasyon at panlilinlang sa Reyna, ang palayok na ito ay matatag na likod. Sa likod, hindi ko maalis. Ang simpleng pangungusap ni George Hill ay halos katumbas ng pag-ihaw ng Victoria at Tsurugi sa apoy. Best watch George Hill's preemptive appearance ay nagpakita na ng malamig na liwanag sa kanyang ekspresyon. At medyo relaxed ang ekspresyon ni Sala. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang target ng pag-atake ni George Hill ay hindi siya, at maaaring hindi alam ni George Hill na si Ale Zilan talaga ang kanyang taong woolen cloth. Gayunpaman, nalaman ni Sala na mula umpisa hanggang wakas, ang babaeng Chinese sa tabi niya ay kalmado at nakangiti pa nga, na parang walang epekto sa kanya ang mga sinabi ni George Hill. Anong problema? Hindi ba dapat kasama niya si Victoria? Tinubukan ni Sala ang lahat para sugpuin ang mga pagdududa sa kanyang puso. Wala siyang masyadong sinabi. At handang maghintay at makita. Sa katunayan, para kay George Hill, siya ay mas katulad ng isang mantis na nanghuhuli ng mga sikades at isang oriole sa likod. Nanunuya si Juana. Kehe, Victoria, anong sabuatan ang ginagawa mo? Mahal na mahal ka ni Stephanie, pero pinili mong lokohin ang kanyang damdamin. Alam mo bang ginagawa mo ito? Gaano siya kalungkot nito? Ang pelikula ng batang ito ay talagang napakatalino, ang kanyang mga mata ay napakabisyo, at sa maikling panahon, siya ay nakahanap ng isang link na maaaring pinakamakapukaw ng salungatan. Hanggat ang link na ito ay nahahawakan, magagawa nitong lumikha ng contradiction sa pagitan ni Victoria at Stephanie. Sa paglipas ng panahon, ang lamat ng kontradiksyong ito ay palaki ng palaki, at hinding-hindi ito gagaling. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang kapaligiran sa eksena ay naging mas nakakahiya. Sa pagkakataong ito, walang pumunta upang siyasatin ang hindi nararapat na mga salita ni Juana. Ngunit tumingin kay Victoria. Gusto nilang lahat na malaman kung ano ang dapat gawin ng huli. Ipaliwanag kung ano ang nangyari sa pagkakataong ito. Baka sa mukha ni Love-ina, na labis na nag-aalala kay Victoria. Taglit na wala siyang maisip na angkop na retorika, kaya't labis niyang kinasusuklaman si Juana sa kanyang puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay hindi ito itinuloy ni Stephanie, ngunit banayad na binitawan si Victoria ng isang hakbang pababa, ang matandang babae ay masayang sinabi. Naniniwala ako na pinili ni Victoria na huwag sabihin sa akin, dapat na mayroon siya sa kadahilanan, maaaring naghihintay siya ng tama. Oras na, tama ka ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, bahagyang lumuwag ang kapaligiran sa silid. Malalim na tumango si Victoria, pagkatapos ay seryosong tumingin kay Stephanie. Mahal na Stephanie, salamat sa iyong pag-unawa. Nang sabihin niya ito, parang hindi masyadong mataas ang mood ni Victoria. Gayunpaman, sa oras na ito, tila hindi narinig ni George Hill ang mga pag-uusap na naroroon, at tila hindi siya sigurado kung ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay ikinonekta si Apollo sa templo ng araw. Kaya, muli niyang hinawakan ang kamay ni Tsurugi ng buong pagmamahal, at sa isang gumalaw na mukha, dahan-dahan niyang pinunan ang kutsilyo.
Apollo, salamat, at salamat sa iyong Sun Temple. Kung walang Sun Temple sumama ang mga elite sa labanan sa De France, kaya Victoria. Sa wakas ay binanggit ng taong ito ang templo ng araw.